Ayan po. Ako po ay nagpasya na mag-abroad sa hirap ng buhay dito sa Pilipinas. Ako po ay tubong Mindoro. Sabi nila, mangyan. Ako daw po ay mangyan. Ayan. Ito po yung true to life story ko. Ako po ay may 5 anak. Bago po ako nagpasyang mag-abroad, ibuo po ang pamilya namin. Maganda naman po ang hangarin ko sa pag-abroad ko. Hindi ko po hinangad na maghiwalay kami. Basta ang sabi ko, maging maayos lang siya. Diretso kami. Maganda yung aming komunikasyon. So, habang nag-a-apply po ako, kasi tumagal po ako ng 6 months bago naka-apply. So, sa umaga, nagtatrabaho po ako part-time sa isang restaurant sa Valenzuela, canteen. Tagapagluto po ako, luto, luhugas, ganyan. So, hanggang umaga, mag-start po ako ng alas 5 hanggang alas 2 ng tanghali. Yan, mag-out po ako ng alas 2. Tapos po ng alas 2, papahinga lang ako ng konti. Maglalabada naman ako. Tatapos ako alas 7 ng gabi para ipadala sa aking mga anak na nag-aaral. Kasi po wala siyang hanap buhay. Iniwanan ko po siyang maghanap buhay sa pagkugon. Magkukugon po kami. Ayan. So, tapos sa madaling apa. Ayan. Tapos sa pagpapasok po ako ng alas 2 ng madaling araw hanggang alas 7 ng umaga sa pabrika ng plastic. Hindi po yung plastic na yung makakapal na plastic katulad ng galon, Tupperware, mga plastic na brass, plastic na tabo, ganyan po yung pinasukan ko. So, para ipadala ko sa mga anak ko nag-aaral kasi wala pa siyang trabaho. Nung umalis pa ako magkugon, nagtrabaho na ako, nag-apply na ako. Hindi na rin siya nagkugon. So, inasahan po ako. Kakasahod ko padala. Mama, wala kaming kanin, ganyan. So, 6 na buwan pong ganun. So, nung maka-flight na po ako, 1 buwan din ako hindi nakasahod. Bago makasahod, mahigit 1 buwan. So, pinadalhan ko po ng kanilang, budget. Na nasa China po ako. China po ang una kong abroad. Ayan. So, tumagal po nung pagpadala ko sa kanila ng 1 taon halos. 1 taon. Na ang sabi ng nanay ko, ang asawa ko daw nagluloko na. Inom dito, inom doon. Pagkakapadala ko, inom dito, inom doon. Punta sa beer house. Ang mga sigarilyo ay mga Marlboro, mamahalin. Aba, hindi alam. Ako'y nagapakahirap. Tiis at lungkot. Hirap. Natiis ko doon sa ibang bansa. Ayan. So, tumagal po hanggang tiis lang po ako. Hindi ko paniwalaan ng magulang ko na niluloko na pala ako. Ang pag-aaral ng mga anak ko, yung mga budget na pang-school nila, pambayad sa school, pambayad sa uniform, pambayad sa budget, pang-ulam nila, pang-kain, pambili ng bigas, hindi po binibigay. Binibigay po sa babae, binibili ng kung ano-ano sa babae. Ayun, nagbe-bear house. So, hindi po nagtapos ang mga anak ko, tumigil na kasi daw po hindi sila binibigyan ng budget. So, masakit po para sa aking ina kasi alam ko mag-aaral sila. Kaya ako umalis para makapagtapos silang lahat. So, nawala po. Ayoko na pong umiyak. Matagal ko na pong pinalimutan kasi matagal na rin po yun. So, 2014 po nang ako'y mag-abroad. 2014. Tumagal po ako ng 4 na taong mahigit na bilang isang TNT sa bansang China. Ayun. So, nung maka-4 na taon na po ako, nakapagpagawa naman po ako ng maliit na bahay na hindi pa rin po tapos hanggang ngayon. Kasi nga po, yung mga anak ko, ayan, mga nag-asawahan na. May mga apo na rin po ako, ayan, ilan na rin po ang apo ko. So, ganun na lang yung pangyayari, ang bilis. Pag nanganganak, mama, punta sa ospital, mama, manganganak na po ako. Siyempre, isang ina, mahabagin. So, bigay kahit wala na akong maibigay, bigay pa rin. Ayun. May isa pa rin po ako nag-aaral na college na sana po makapagtapos siya. Doon na lang po ako huhugot ng lakas. So, ayan. Abangan po sa part 2. May part 2 tayo. Bye-bye. See you. Sana manood ka ng itong aking kwento.
ito po yung aking tunay at totoong kwento sa buhay ko bilang isang OFW at bilang isang nanay. Ayan. Bye-bye!